guys, good morning. Ayan, mag-suklay naman tayo ng kahit konti, kahit na feeling haggard pa rin ang ating itsura sa mga ating trahedya na pinagdaanan lately. Pero sabi nga, 'di ba? Laban lang. Kasi ganun talaga ang buhay. Good morning sa inyong lahat dyan. Ayan, grabe na pala ang haba ng buhok ko. Hindi ko akalain na ganito na siya kahaba. So parang kailan lang ako nag-stop ng sayaw. Hanggang dito pa siya. Pero ngayon mahaba na talaga. Pero syempre guys, kailangan ko pa rin mag-patient this time. Kasi dahil nga sa nangyari, marami silang mga pamahiin na hindi pwedeng magputol ng buhok. Hindi pwedeng magputol ng mga nails dahil nga kamamatay lang ng asawa ko. So marami sila guys pamahiin dito na dapat nating respetuhin. So far ang mga mga bawal dito, tulad ako, asawa ko namatay. Tulad halimbawa ng mga bracelet na yan, 'di ba? Yung bracelet dati kung nakikita niyo ako sa vlog ko, may bracelet ako na mga pula na makikita dito sa, kasi yun ang symbol kung may asawa ka na, you have to wear red bracelet. Pero kapag ikaw ay nabalo na o wala ka ng asawa, diba, namatay na yung asawa mo, so bawal na po yun guys magsuot ng red bracelet. So pwede kang magsuot ng ibang bracelet as long ito ay hindi red color. So ganun yung mga pamahiin nila dito. And then pasensya na kayo guys kasi para akong masama din yung pakiramdam ko kasi dito ngayon guys, no, parating na ulit yung summer. So malapit nang matapos yung winter, kaya yun, magkakasakit na may mga tao. Kaya pero sinisipon ako at medyo inuubo dahil nga mag-change na naman ang weather. So next month I'm sure mainit na, pero ngayon hindi ko pa nararamdaman yung init dahil yun, medyo malamig pa sa umaga, especially sa umaga malamig pa talaga siya. So hindi ko pa totally masasabi na summer, but this time at the end of this month I'm sure unti-unti na siyang mainit. So yun, ang ganito ang weather dito guys sa Nepal. So kapag ganyan na mag-change ang weather, so maraming mga taong nagkakasakit, inuubo, sinisipon. A few moments later. Kaya tayo guys kasi magluluto na naman tayo. As usual, tayo dito sa aming kusina kasi nandito yung aming dirty kitchen sa taas. Magpiprito tayo ng chicken at saka meron din ako dito sag. Yan. Yung parang chai sim. And guys, mag-fry na tayo dito. So actually naka-ready na yung aking dal, no? May dal na ako. So nagluto din ako ng laswa kasi na-miss ko talaga guys ang laswa. Kaya magprito muna ako ng chicken. Kailangan ko guys magpataba kasi talagang 2 kilo ang nawala sa akin noong 3 months ago, no? 3 months ago kasi talagang pumayat ako dahil kulang talaga ako guys sa tulog, kaya doon ako talaga pumayat. Kaya yun, kailangan bawiin natin ngayon. So, yung mukha ko hindi na masyadong haggard so far. Pero alam nyo, nung nakaraan talaga ganyan talaga yung pisngi ko kasi hindi nga ako nakakatulog. At puyat talaga ako guys. Kaya kailangan kumain tayo ngayon ng marami. Kailangan magpataba tayo. Ayan. Bahay namin guys, parang train ano. So, ito yung sitting room namin. So ito naman yung pababa. Andyan si ano, Doggy. Hello? Hello?
Ito naman yung packet namin guys sa rooftop namin. So ayan na guys yung itsura ng aming broccoli, no? Ayan. Yan, wala na siyang mga bunga. Pero may mga konti-konti pa, ayan. Yan, so ngayon yan ang kukunin natin guys. So after makuha ko ito, ay pwede na yan tanggalin, pwede nang itapon kasi wala na. That's the end of their life. Parang buhay din natin, that's the end of their life. So panahon na kuhanin ito dahil hindi na siya tutubo actually. Yan. Wala tayong cameraman guys, kaya yan. Ako na lang ang magpuputol, ako na rin ang kukuha. Ayan, kasi wala tayong photographer. Tingnan nyo yan guys, oh. Oh. So ito meron pa. So ayan, kunin natin. So kapag nakuha mo ito guys, hindi na tututubo. Ganyan na lang siya. So bubunutin ito guys, no? Bubunutin yan. Pero ayan, meron pa mga konti-konti, oh. Yan, kunin na rin natin. Kasi since bubunutin na ito, ayun, meron pa dyan. Yun pa. Ayan guys, oh. Ganito na lang. So ito. Ayan, may nahulog pa. So ayan guys yung itsura niya, no. So hindi na yan tutubo pa. So bubunutin na yan. So ayan guys, oh, nakarami din ako, 'di ba? So nakuha ko na lahat ng mga ano niya, ng mga bunga niya. Ito yung mga natira talaga actually, no, na maliliit. Ayun, meron pa. Yan. Tanggalin na natin ito. Guys, oh, nakarami din tayo, no? Yan. So sariwang-sariwa pa siya. So yun, ito na yung last na pagkain namin ng broccoli kasi wala na. So ngayon gagawin yan next na dahil magsa-summer na next month dito. So tatanggalin na yan at papalitan ng mga summer vegetables like beans, ampalaya o kung ano-ano pa na summer vegetables. So mamimiss natin ulit ang broccoli. So see you again next year. Mga start ng October pwede nang magtanim ulit ng mga broccolis dahil yun ang start ng winter dito. मेरे YouTube चलाने मोबाइल तो रोल ले पकड़े बस YouTube वाला मोबाइल के रोल इधर ले पकड़े बस. So bali 12 days na ngayon guys, no, simula nung namatay ng aking asawa. So syempre of course may mga bawal-bawal sila. Marami silang bawal. Especially doon sa mga pananamit. Dapat ay hindi ka pwedeng magsuot ng red color. So lahat ng mga damit ko na red color ay ibinigay ko na sa aking anak na dalaga kasi hindi ko na pwedeng isuot 'yun. So pwede ka lang magsuot ng red kung ikaw ay may asawa na. So kung ikaw ay nabalo na, wala ka ng asawa, namatay na yung asawa mo, so hindi ka na pwedeng magsuot ng mga red na yan. Tulad halimbawa ng, yun nga, sa nasasabi ko kanina, yung bracelet. Tapos, kapag bagong kamamatay lang, hindi pwede tayong maglagamit ng lipstick. Yan. Kaya ngayon yung vlog natin, maputla tayo. Haggard na haggard. Siyempre, hindi pa tayo naka-recover. Ano pa ba? So, bawal din yung puputulan mo yung buhok mo kaagad. So ayan, kaya mahaba pa rin yung buhok ko. At saka yung bawal din yung mag-cut ng mga kuko, ganyan. Kasi syempre may mga pamahiin sila katulad sa atin. So as respect ay kailangan nating sundin yon.
So since kung namatay yung asawa mo, bawal din yung mga party na yan buong isang linggo, isang linggo. Hindi. Bawal din magpunta sa mga party, makipag-socialize sa isang taon. Buong taon yun na hindi ka pwedeng mag-party, no? So, ganun sa kanila dito, guys. Marami silang mga pamahiin na dapat nating respetuhin at sundin, syempre, dahil nandito tayo. Syempre, kung tatanungin nyo ako, sa totoo lang, durog pa rin ang puso ko, guys. Durog na durog. Hindi ko akalain na hahantong siya sa ganito. At syempre, ayoko na rin umiyak. Dahil sa mga single mom dyan na nawala ang kanilang ang asawa, alam ko kung ano yung nararamdaman nyo. Naiintindihan nyo kung ano yung nararamdaman ko. Syempre, masakit talaga. Masakit. Sobrang sakit. Kaya, kapag naalala ko siya, syempre, umiiyak ako. Alangan na tumawa ako, diba? Syempre, iiyak ako. At saka kung hanggat maaari, ayoko siyang, ako na rin mismo ang sinisikap ko na hindi ko siya maalala. Kasi, iba ako, guys, kapag simulan ko na siyang isipin, simulan ko na siyang maalala ko na yan lahat. Hindi na yan, hanggang gabi na yan, guys. Sa pagtulog, bago matulog, lahat. Nagre-rewind lang yan lahat sa utak ko. Kaya minsan ako na rin ang umiiwas, 'di ba? Kasi ayoko din na magkasakit ako. Sobrang emotionally ay talagang stress na ako simula nung nagkasakit siya. So parang kailangan din na tulungan ko yung sarili ko para maka-recover din ako. Dahil kung hindi ko yun gagawin, ako din ang mahihirapan dahil alam ko na kailangan pa ako ng mga anak ko, kailangan pa ako ng dalawa kong anak. Nakapokus ako sa kanila ngayon dahil alam ko na ang mga bagay na hindi natupad ng asawa ko, guys, ay ako na ang in charge sa kanilang dalawa ngayon. So ngayon, kahit nakikita ko sa kanila na nasasaktan sila, na sobrang nasaktan sila na nawala si daddy nila, pero wala, guys, ganun talaga ang buhay. Kailangan nating magpakatatag. Napagkahirap, kung gaano kahirap mawalan ng isang asawa, lalo na napakabait na asawa.